Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibiyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob niya sa atin ng buhay at kalakasan. At sana ang kalakasan na ito ay magamit natin sa patuloy na pag-alam at dumating ang panahon na sampalatayanan natin ang mga banal na aral ng Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan at ito'y inihahatid sa atin ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang muli ay aming pagbati sa inyo na aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang paksa ang ngayon po ay ating pagsasalu-saluhan sa araw na ito. Kung paanong itinuro sa atin ang mga bagay na dapat nating ihanda bago ang ikalawang pagparito ng Panginoon sa pamamagitan ng lubos at tapat nating pagsunod sa kanyang banal na kalooban upang maranasan natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahang mula sa ating Panginoon Diyos. At ito nawa ang gumawa at mag-udyok sa atin upang talikuran na natin ang masamang pita ng paggawa ng atin pong mga sarili samantalang tayo ay naririto sa ibabaw ng sanlibutan. At kung tayo po ay nakapagpasyang magbalik loob na sa Panginoon, ang paksa ay nagsasabing magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Ito po ay hango sa epistola ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:15 sa Tagalog Popular Version. Tayo na po, pasimulan natin ang talakayang ito. Kapatid na Neraya, ano po ang layuning pinili ng Diyos tungkol sa paraan ng ating pamumuhay? Ang sagot ay mababasa po natin sa epistola ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ang kapitulo ay 2 at ang bersikulo po ay G. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Napakaliwanag po ang mga salitang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan at sa pagkasangkapan ng Diyos kay Apostol Pablo, ay ipinapaunawa at itinuro sa mga unang mananampalataya. Ang unang bagay po ay dapat na nauunawaan at lubos na sinasampalatayanan nating lahat na kung bakit tayo nag-i-exist o umiiral sa mundong ito sapagkat tayong lahat po ay pawang nilalang ng Diyos. Opo, lahat tayo ay nilikha ng ating Panginoong Kristo Jesus. At meron siyang banal na dahilan kung bakit ang pagkakalikha sa atin ay tao. Ayon sa nasusulat, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Opo. At ayon sa salita ng Apostol Pablo, yan ang layuning pinili ng Diyos tungkol sa paraan ng pamumuhay na dapat na maging buhay natin.
kung merong una-unang inaasahan ng Panginoon, kung bakit niya tayo nilikha at patuloy na binibigyan ng buhay at kalakasan, gagamitin po natin yan. O sa ibang salita, iuukol natin ang buhay at kalakasan yan para makagawa tayo ng mabuti sa lahat. At tanggapin natin na yan po yung buhay na ang Diyos ang namili para sa atin. Opo. At kapag ka ang isang bagay ay ang Diyos ang namili para sa atin, tanggapin natin wala nang hihigit pa sa bagay na yun. Sabi nga po God knows best. Siya po yung nakakaalam ng lalong mabuti para sa atin. Kasi bilang tao, meron tayong pangarap na buhay batay sa ating pamantayan. Pero kung igagalang at tatanggapin, lalo na lubos nating sasampalataya ng ang Diyos ay siyang nakakaalam ng lalong makabubuti para sa atin, tatanggapin natin at pagsisikapan ang bagay na ito. Na talagang iuukol natin ang ating buhay, ang ating kalakasan para makagawa ng mabuti sa harap ng Diyos, makagawa ng mabuti sa ating mga kapwa-tao. At ang paggawa ng mabuti sa Diyos at sa kapwa-tao, yan po talaga ang sabi nga purpose of life. Yan ang pinaka-mainam na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Talagang gagamitin natin sa kabutihan. At wag tayong tutulad sa ibang mga tao na ginagamit sa kasamaan o hindi sa kabutihan yung buhay at lakas na kaloob ng ating Panginoon. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay lubos na ipinauunawa sa atin na ang paggawa ng mabuti sa harap ng Panginoon at sa ating kapwa-tao ay hindi po opsyonal. Sa halip, dapat po nating sampalatayanan, ito talaga ang pagkakadisenyo ng Panginoon Diyos na dapat nating tahakin, ang paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Dahil dito, kapatid na Neraya, papaano ang paggawa ng mabuti sa isa't isa, batay sa paraan at pamantayang pinili ng Diyos at hindi ayon sa pamantayan at batayan ng tao. Ang sagot po ay ipinahayag pa rin sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Nasulat po ito sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 15. Sasalin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Ipinakikiusap namin, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Napakalinaw po ang paraan kung papaano ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa o sa lahat ng tao na nakakasalumuhan natin sa ating buhay paglalakbay sa mundo. Gaya ng binasa ng ating kapatid na Benhanan, sa pagkasangkapan ng Diyos kay Apostol Pablo ay inisa-isa ang kailangan nating gawin. At sa mga talatang ito, merong 5 bagay na dito po ay dapat nating maunawaan at pagsikapan na ito ay gawin. Ano-ano po ito? Gaya ng ating mababasa. Una, paalalahanan natin yung mga taong nakakasama natin na tamad. Yan po talaga kahit po sa tahanan, sa trabaho, sa pamayanan, may mga tao po talagang makikita mo sa katamaran. Na madalas, yun ang nagdadala sa tao sa mahirap o dukhang paraan ng pamumuhay. At siyempre, dapat maging concern tayo kasi ang pagiging concern o pagtulong sa kapwa, yun gawang mabuti. So sa halip na kainisan natin yung mga taong tamad, ang sabi ng Biblia, una, paalalahanan natin. Paunawa natin na walang magandang kinabukasan, mapa-espiritual o mapa-material, yung taong nasa katamaran. Kundi dapat silang magmasipag sapagkat sabi nga ni Hari Solomon, ang kamay ng tamad ay nagiging dukha, pero ang kamay ng masipag ay yumayaman o umuunlad. So ipaalala po natin
at huwag silang manghawakan dun sa mga nauusong kasabihan na di bali daw tama, di naman pagod. Hindi ka nga pagod dahil sa katamaran, pero nga naman ang iyong paraan ng pamumuhay. Kaya paalalahanan, mas piliing magmasipag kaysa sa mamuhay sa katamaran. Pangalawa, pasiglahin natin yung mga taong nakakasama natin na pinanghihinaan ng loob. Kumbaga, i-motivate natin ang ating kapwa. Magbigay tayo ng mga encouraging words sa mga taong mahihina ang loob. Kasi pagka hindi nakayanan ng tao yung kahinaan ng loob, maraming bagay na sinusukuan ng tao. At minsan pati yung buhay niya, sinusuko dahil sa kahinaan ng loob. Minsan maliit lang naman talaga yung problema dahil sa kahinaan ng loob, para bang hindi kaya. So turuan natin silang lumapit sa Diyos, manalangin, upang lumakas ang kanilang loob at i-motivate natin o payuhan sila na manghawakan sa tulong ng Panginoon at hindi sa sariling kakayanan. At kung ang tao matutong lumapit sa Panginoon, lalakas ang kanyang loob, at yung iniisip niyang tila hindi niya kaya, yun po'y kanyang makakayanan. Pangatlo, wag din natin na niyang kaligtaan na kalingahin yung mga taong walang kaya. Talagang sa pamayanan, kahit sa pamilya, may mga pwede natin sabihin, mahihirap. Ano po? O talagang kahit po sa talento, sa magkakapatid, meron talagang maabilidad, saka madiskarte. Meron naman, talagang, sabi nga, hanggang doon na lang yata talaga. Pero kaysa sa maging kaawa-awa ang paraan ng kanilang pamumuhay, mas mabuti na sila'y ating kalingahin, tulungan. Kahit po sa tinatawag na financial support kung nasa atin na rin ang kakayanan para gawin to, maging mapagkawang gawa tayo sa ating kapwa. At ang pangapat, wag natin anyang paghigantihan yung mga taong gumagawa at nagsasalita sa atin ng masama. Minsan kasi may mga tao talaga na kahit gawan mo ng mabuti, sa halip na magpasalamat, may mga taong hindi na nga nagpapasalamat, ini-issue ka pa. Pero okay lang yun, sapagkat sabi nga ng Panginoon, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, hindi mo naman siya gagawa ng mabuti dahil nagawan ka lang niya ng mabuti. Sa halip ay ginagawan ka man ng mabuti o hindi, basta tayo ay tumutugon sa kung ano ang iniuutos ng ating Panginoon. Nasa sa kanila na yun kung ano ang kanilang magiging ganti. Kaya wag natin paghigantihan. Sa halip, maging mabuti pa rin tayo sa kanila. At ang panghuli, sa halip na gantihan, magpatuloy niya tayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. So magpatuloy. Yung napasimula nating gawang mabuti, maging consistent tayo. Marunong. Okay, hindi marunong magpasalamat. Yung taong ginawa natin ng mabuti, magtuloy-tuloy lang tayo sa gawang mabuti. Ina-appreciate man nila o hindi nila ina-appreciate. Ang mahalaga sa paningin ng Diyos, well appreciated yung ating mga ginagawang mabuti. At isang bagay lang gusto kong ipaalala dito sa paggawa ng mabuti, wag naman tayong umasa lang na laging tayo ang gagawa ng mabuti. Sabi sa talata, gumawa ng mabuti na tuloy-tuloy sa isa't isa. Meron po kasi mga tao na ang lagi na lang pag-asa, siya yung gagawa ng mabuti. Dapat, wag mong isipin kung ano yung gagawin mabuti sa'yo, sa halip ang utos, mag-isip ka at magsikap kang makagawa ng mabuti sa kapwa at sa lahat. So yan po ang 5 mahalagang bagay na sa mga talatang binasa ay maunawa natin at dapat natin gawin para po matugunan natin ang buhay na iniuuko sa paggawa ng mabuti sa paningin ng Diyos at sa paraan ng pakikitungo sa ating kapwa-tao at kahit sa ating mga mahal sa buhay. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Sinasabi lamang ng mga pagtuturong ito na ang paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat ay dapat po tuloy-tuloy. Gaya po ng nabanggit ng kapatid na ni Raya, kuminsan nadadala ang isang tao na tumulong dahil sa halip na siya ay pasalamatan, ay ginawan pa siya ng masama. Na dahil doon, nadadala ang isang tao. Sasabihin niya sa kanyang sarili, yan na nga ba sinasabi ko, gumawa ka na nga ng mabuti,
ikaw pa ang naging masama. Kaya dahil dyan, ayoko na gumawa ng anumang kabutihan sa aking kapwa. Yun po ay magiging mali sa paningin ng Panginoon Diyos, sapagkat hinahanap ng Diyos ang tuloy-tuloy, consistency sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Ang paggawa ng mabuti ay dapat pong nagsisimula sa isang sambahayan. Kaya may kasabihan tayo, charity begins at home. Tingnan natin ang ating mga pamilya. Tayo ba bilang mga magkakapatid sa laman, ang pagtrato natin sa ating magulang sa kanyang mga anak, ay kinakikitaan ba ng kabutihan ng paggawa sa isa't isa? Kung tayo dito'y nagkukulang, it's about time na tayo na po magbago tayo ng pakikitungo sa isa't isa. Huwag tayong mangagtiisan. Huwag nating titiisin ang sino mang kapatid natin na nangangailangan ng ating pagkalinga at pagtulong. Gayun din, ang bawat isa ay dapat mayroong misyon na makagawa ng mabuti sa isa't isa. Na dahil doon, kung ito ang nagagawa at nagaharit na mamayani sa bawat sambahayan, doon magpapasimula ang kagandahang loob, ang paggawa ng mabuti sa isa't isa, at pagkatapos, bawat miyembro ng pamilya ay gumawa ng mabuti naman sa labas ng kanilang pamilya. Gaya ng sinasabi ko kanina na ang kasabihang charity begins at home, doon pa lamang magsisimula ang kagandahang loob, ang pagbibigayan, ang paggawa ng mabuti sa isa't isa sa inyong sambahayan. At pagkatapos ay ipalaganap natin ang kabutihang ito na dapat nating iukol sa ating mga kapwa. Hindi naman sinabing charity ends at home. Hindi doon natatapos, kundi doon pa lang nagpapasimula. Kaya ito po ay isang panggising sa ating kamalayan. Buhat ba ng tayo po ay nagkaroon ng sapat na pag-iisip? Tayo ba ay nakatutugong sa panawagang ito ng Panginoon? Natutugunan ba natin ang layunin o purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo nilikha sa mundong ito? Kailangan po natin na gumawa ng kabutihan sa isa't isa at sa lahat ng ating kapwa. At para po naman hindi maabuso gaya ng binabanggit ng kapatid na Neraya, tayo na mga ginagawa ng mabuti ay huwag po tayong makampante o masapatan o makontento na tayo na lamang ang pinag-uukulan ng kabutihan. Bilang ikaw, may katungkulan ka rin. Mayaman ka man, mahirap ka man, anuman ang kalagayan natin sa mundo. Ang purpose ng Panginoon sa ating lahat ay makagawa tayo ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Dahil dyan, kapatid na Neraya, ano ang pagkaunawa at damdaming kailangan upang makapagpatuloy tayo bilang mga tao sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat ng tao? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 1. Sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Maliwanag po ang pagkaunawa at damdaming kailangang taglay natin para kahit na may mga humahadlang o may mga sitwasyon na parang ibig tayong hadlangan para matigil ang paggawa ng mabuti, ay hindi tayo mapigilan. Ang dalawang bagay na ito ay dapat nating isaalang-alang. Una-una, yung pagkaunawang pag gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, yan ay paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Opo. Dahil yan ang iniuutos niya, yung iukol nga natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, hindi lang sa Panginoon, kundi sa ating kapwa-tao. Kapag nasusunod natin yan, ang lagi na lang nating tandaan, para makapagpatuloy, nalulugod ang Diyos. Yan ang isang uri ng service o paglilingkod na pag minamasdan ng Panginoon, nalulugod siya. At di po ba yan ang ating layunin? Kaya tayo nagsisikap na maglingkod ay mapalugod yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa patuloy na paggawa ng mabuti, na ang dahilan natin ay para to sa kaluguran ng Panginoon,
Kahit iba't iba ang reaksyon ng tao na yung tinutulungan, makakatulong sa'yo ng malaki yun para hindi ka mapigilan sa halip ikay makapagpatuloy. At ang damdaming kailangan para maging consistent ang ating mga paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat ng tao, ang sabi ng Apostol Pablo, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. So maging consistent din yung ating pag-ibig bilang magkakapatid. Ano po? Kasi ang pag-ibig ang nag-uudyok sa tao para gumawa ng mabuti. Iniuutos man ito o hindi. Minsan nga, hindi na kailangan iutos eh. Opo. Ang isang totoong nagmamahal, ano yan, kusayang umiisip at gumagawa ng bagay na makabubuti sa kanyang minamahal. Iniutos sa ating ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Noong una, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil alam natin ang utos dahil dapat ibigin ang ating kapwa. Pero pagka namahay na sa ating puso, sabi nga nagpatuloy tayong nag-iibigan, na-develop na yung pag-ibig na nasa uring agape sa ating puso, hindi na kailangan utusan. Kusa na tayo at yun ang mag-uudyok sa atin para gumawa ng mabuti sa taong gumagawa man ng mabuti sa iyo o hindi ka ginagawa ng mabuti, nagpapasalamat man siya o hindi, ina-appreciate man niya o hindi, ina-appreciate ang ginagawa mo, dahil nga sa kaluguran ng Panginoon ito at dahil mahal mo, ipinagkukulan mo, kung taglay natin ang damdamin yan, yan ang makakatulong sa atin ng malaki para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti sa lahat ng sitwasyon at panahon ng ating buhay. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang magsilbing inspirasyon sa atin na ang paggawa ng mabuti ay totoong nakalulugod sa Panginoon. Kung ibig natin na ang Diyos ay nalulugod o natutuwa sa atin bilang Kanyang nilikha sa mundong ito, tayo na po, wag nating ipagdamot ang anumang bagay na nasa atin, ang kilig na pwede naman ipamahagi din naman sa iba. Sabi nga, share your blessing. Alam niyo po, sa kabanal-banalang iglesia ay itinuturo at sinasabi sa lahat ng kapatiran na mangag-ibigan tayo at mangaglingkuran tayo sa isa't isa sapagkat yun ang turo ng Panginoon. Siya bilang ating amang espiritual ay nalulugod kapag ang kanyang mga anak ay totoong nagsasama-sama sa lubos na pagmamahalan at pag-iibigan na ang nagpapatunay nito ay ang pagdilingkuran, ang pagpapaalalahanan, ang pagpapayo at pagtulong at pagdamay at malasakit sa isa't isa. Sa ganitong kaparaanan, mga giliw naming mga taga-subaybay, totoong natutugunan natin ang layunin na pinili ng Diyos na tayo po bilang kanyang mga nilikha at bilang kanyang mga lingkod ay gumawa ng kabutihan sa isa't isa at sa lahat. Kapatid na Neraya, ano ang katwirang marapat nating panghawakan upang makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti sa anumang sitwasyon ng ating buhay sa mundong ito? Itinuro po ito ng Apostol Pablo at ito po ay nasulat sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo G, sa salim po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Napakalinaw po nito. Una, sabi sa talata, ang katwiran na dapat nating panghawakan para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Una ay ang katuroang makatarungan ng Diyos. Sa ibang salita, hindi liko ang Diyos. Opo. Hindi siya katulad ng tao na pag ginawa mo ng mabuti, nakakalimutan yung nagawa mong mabuti. At minsan ka lang nakapagsalita o nakagawa ng masama, yun ang natatandaan. Dahil nga ang tao ay hindi makatarungan. Pero ang Diyos po, siya ay Diyos na makatarungan. Pagpatuloy tayong gumagawa ng mabuti, patuloy tayong nagmamahal, hindi niya lilimutin yung ating ginawa at yung pag-ibig
na ating ipinakita o ipinadama sa ating kapwa-tao. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos po ang unang nagpapahalaga. Opo. Sa ibang salita, ina-appreciate ng Panginoon yung ating mga ginawa at yung ipinadama nating pagmamahal sa ating kapwa. Kahit hindi i-appreciate ng mga tao, pero sa Panginoon, sabi nga, well appreciated. At sa katunayan ay itinatala nga sa aklat ng ating mga gawa sa langit. At tumbas ng nakapag-iipon tayo ng kayamanang panglangit pagka Opo. palagi tayong gumagawa ng mabuti sa ating kapwa upang maging espiritual at tunay tayong mayaman sa paningin ng ating Panginoon. Isa sa batayan yon para gantimpalaan tayo ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Kaya huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Aani tayo dahil tayo ay gagantimpalaan ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Hindi niya malilimutan yan, sa halip ay patuloy niyang pahahalagahan kahit hindi pinahalagahan ng sino mang tao ang kabutihang ginawa. Ito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, upang makapanindigan tayo at makapanatili tayo na anuman ang iganti sa atin ng sino mang ating tinulungan at ginawa ng kabutihan, ay makapagpapatuloy pa rin tayo at hindi tayo magsasawa, hindi tayo madadala sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa sapagkat mayroong totoong nakatatanda ng lahat ng mga mabuting gawa natin sa ating kapwa at ito'y walang iba kundi ang kataas-taasang Diyos. Ang dahilan sapagkat siya'y makatarong ang Diyos. Pwedeng malimutan ng tao ang lahat ng ating itinulong sa Kanya. Lahat ng ginawa nating mabuti sa Kanya. At kung minsan, yung gawa nating mabuti sa ating kapwa ay nagagantihan pa niya ng kasamaan. Pero isang bagay ang dapat nating panghawakan. Kung yun man ay nangyayari sa ating buhay, huwag kang magsasawa, huwag kang madadala, sapagkat ibig ng Diyos na tuloy-tuloy ang ating paggawa ng mabuti. At dahil nasa ating kaisipan, nasa ating kalooban, na hindi tayo naghihintay ng anumang ganti mula sa ating kapwang tinulungan, sapagkat mayroong makatarong ang Diyos na nakasasaksi ng ating pong kabutihan, makakapanatili tayong tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti. Mga giliw naming taga-subaybay. Dahil dito, kapatid na Neraya, ano ang mensaheng ibig ng Diyos na matanim sa puso natin, sa atin na mga taga-subaybay at sa ating lahat na pinag-uukulan ng pag-aaral na ito? Ang huling talata na ating babasahin ay nasusulat po sa Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 25, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Napakaliwanag po nito batay sa mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pag-aaral na ito para lalo tayong maging, sabi nga, masigla at huwag tayong mawawala ng loob na magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa paningin ng Diyos at maging sa ating kapwa-tao ang katotohanan ito. Sinabi ng Panginoon, batay sa nasusulat sa Biblia, batay rin sa karanasan ng mga unang lingkod ng Diyos na nagtaguyod ng kabutihan sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay, sinabi na ang taong mapagbigay, lalo po tayong yayaman. At sabi sa talata pa rin, pagka ang tao naman pinili niyang maging madamot o tikom ang kanyang palad sa paggawa ng mabuti, ikinakait ang pagtulong sa kanyang kapwa, maghihirap. So piliin nating guminhawa at lalong umunlad at ang batayan ng Diyos, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Tayong tumulad sa iba na nanghihinayang sa pagtulong at paggawa ng mabuti sa kapwa. At kapag tayo po'y naging taong matulungin, tiyak ang sabi, sasagana ang ating pamumuhay at ang marunong tumulong pagdating ng panahon naman na tayo nangailangan, una-una ang Diyos po ang nakahanda na tayo tulungan. So yan po ang mensahe ng Panginoon na nawa maging motivation natin
itong pagkaunawa, damdamin, katwiran at pangako ng Diyos para magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa isa't isa, sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Tayo na po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ibig ba nating umani rin ng kabutihan sa mga darating na panahon? Tayo na po, magsisagana tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Alam niyo po ba, ang mga pagtuturong ito ay nakabatay pa rin sa sinabi ng Apostol Pablo sa Galacia 6 at 7 na ang Diyos ay hindi napabibiro. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon ang kanyang aanihin. Kung tayo'y maghahasik ng kasamaan, kasamaan din ang atin pong aanihin. Kung tayo'y naghasik ng karamutan, karamutan din ang ating aanihin. Tayo na po, piliin nating maghasik ng kabutihan upang sa takdang panahon umani tayo ng pawang kabutihan. Maghasik tayo ng pag-ibig sa ating kapwa upang umani rin tayo ng pag-ibig. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana ang mga pagtuturong ito ay magbukas ng ating kaisipan, magbago ng ating pananaw at pag-uugali at paraan ng ating pamumuhay. Tayo na po, sumagana tayo sa paggawa ng kabutihan sa isa't isa upang matugunan natin ang layuning ito na pinili ng Diyos para sa atin na mga tao. Ipagpala sa atin ang pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.